Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang NEDA board meeting para alamin ang mga proyektong dapat na maaprubahan. Natuon din ang pag-uusap sa supplemental budget na kailangang maaprubahan para maitulong sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyong Yolanda. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Para sa malawakang rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Sa pulong ng NEDA, iniutos ng Pangulo ang pagtukoy sa mga priority infrastructure programs para tulungan ang Eastern Visayas sa malaking pinsala ng bagyo. As relief operations at ground zero of the calamity zones are now being actively supervised by the mayors and the municipal disaster management structure, the national government is able to focus on the next vital task, rehabilitation and rebuilding. Nakikipagtulungan na rin ang pamahalaan sa Kongreso sulong na supplemental budget upang tugunan ang malaking pangangailangan bunsod ng pinsala. Kasama na dito iba pang kailangang rehabilitasyon sa mga pinsala ng kalamidad at sakuna katulad ng Pablo, Santi, Zamboanga standoff at malakas na lindol sa Bohol. Kaya hiling ng palasyo sa Kongreso, maisama sana sa maaprobahang 2014 national budget ang alokasyon ng pondo para sa patuluyang rehabilitasyon dito. We welcome proposals from congressional leaders to approve a supplemental budget that will provide additional funding for coping with the immediate needs based on the availability of funds that will be certified by the National Treasurer. We will also work with Congress in fine-tuning the proposed 2014 national budget, taking into account specific funding requirements brought about by the recent series of calamities. As in the years past, we would like to see this budget approved and enacted into law before year-end. Nagpalabas na rin ang Memorandum Circular 57 para patulungin ang may 1.3 milyong state workers sa relief operations. Kabilang dito ang lahat ng kawani ng gobyerno, GOCCs, kasama ng paghikayat sa LGUs na patulungin ang kanilang mga empleyado pero hindi dapat maapektuhan ang kanilang mga trabaho. Kahit po hindi yun ang kanilang primary purpose or mandate, kung meron po silang sapat na tauhan at meron po silang resources from the that could be authorized to be used lawfully, kung makakapag-generate din po sila ng additional resources from their stakeholder communities, welcome po yung paglahok nila. Habang inatasan na ang Department of Health na pansamantalang pangasiwaan ng health at sanitation operations ng LGUs na apektado ni Yolanda, nakapaloob ito sa Memorandum Order No. 61. Kasunod nito muli ipinabot ng palasyo ang pasasalamat sa lahat na nagsikap na maipaabot ang kanilang tulong sa mga biktima sa abot ng kanilang makakaya. Kasama na dito ang mga bilanggo sa Pampanga. Kapuri-puri ang natatanging pag-aambag ng 885 bilanggo ng Pampanga Provincial Jail na nag-alay ng kanilang meal allowance at sariling abuloy na umaabot sa 53,425 pesos para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Sila ay hindi nag-agahan ng 3 araw upang malikom ang nasabing halaga. Ito ay patunay na ang hangaring tumulong ay hindi nakabatay sa katayuan sa buhay, kundi sa malasakit at pagmamahal sa kapwa na likas sa ating lahat ng mga Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.